Wycliffe's or Wycliffe's translation, published in 1382. He based his translation on the Vulgate. Wycliffe's Bible existed only in manuscript form, since the printing press was not invented until 70 years later by John Gutenberg. This means that not many copies were in circulation, but these copies were used by traveling preachers who reached many people in all parts of England. The Roman Catholic Church condemned Wycliffe's work. He was excommunicated, and many of the copies of his Bible were burned. About 150 survived, but only one of those is complete. Kita niyo mga kapatid, ang unang-unang translation, ang English Bible, na i-translate ito in English by Wycliffe. Ito pong translation ito ng Biblia, ginawa noong 1382. Matatandaan nyo na diskubre ang Pilipinas ay 1521. Ibig sabihin, 200 taon bago na diskubre ang Pilipinas, more or less, na i-translate ang Biblia sa English from Latin. Ang pinagkunan yung Latin Vulgate ng Iglesia Katolika. Yung Latin po, isa sa mga pinakamatandang Biblia, pero hindi yun ang pinakamatanda. Ang pinakamatandang Biblia, yung mga Biblia pong nasulat sa Hebreo at saka sa Grego. Ngayon, nag-i-exist noon ang Latin Vulgate kung si Wycliffe ay isang paring Katoliko. Nag-translate siya ng Biblia sa English. Ayaw ng Papa sa Roma na ang Biblia ma-translate sa English. Gusto nila Latin lang ang Biblia. At kaya nung i-translate ni Wycliffe sa English ang Biblia, ay itiniwalag siya ng Papa. Ipinasunog ang kanyang mga tin-translate na Biblia. Noong araw po, ang Biblia ay sulat kamay lang. Ang tawag ay manuscript. Kasi wala pa pong noon ang printing press na 70 taon pa bago na-imbento ang printing press ni John Gutenberg. Ayan. Nung itiwalag ng Iglesia Katolika si Wycliffe dahil itin-translate ang Biblia sa English, mas madaling maintindihan kesa sa Latin, tiniwalag siya. Pagkatapos, ang kanyang mga Biblia ay pinasunog. 150 kopya ang hindi nasunog, pero isa na lang ang kumpleto. Ang sumunod na pangyayari, yung Tyndale's Bible, kapatid na Daniel. Tyndale's Bible, published in 1525, was more accurate than Wycliffe's, since it was translated from the original Greek and Hebrew. When church authorities tried to stop the publication of this Bible, he fled from England to Hamburg, then to Cologne and Worms, where his New Testament was printed, and then smuggled into England in bales of merchandise. On October 6, 1536, Tyndale was burned at the stake for translating the Bible into the language of the people. Si Tyndale po, nag-translate din ng Biblia sa English. Ayaw talaga ng Iglesia Katolika ma-translate ang Biblia sa English. Kaya ang ginawa po nila ay hinarang nila. Mas tama kasi yung translation ni Tyndale kasi hindi na siya kumuha sa Latin. Kumuha siya dun sa original na salita na ginamit sa Biblia. Yun po ay ang Hebrew at saka ang Greek. Nung matranslate niya na ang Biblia, ang party ng tinatawag natin ngayong bagong tipan, pinigil siya ng Iglesia Katolika. Pero tumakas po si Tyndale papunta ng Hamburg, sa Cologne at saka sa Worms, na doon ipinaimprenta ang bagong tipan. Sa England, pinasok sa England, tapos on October 6, 1536, si Tyndale ay sinunog.
kasalanan ang pagkakatranslate ng Biblia sa English. Makikita nyo, meron pong mga kaaway ang Biblia. Isang aklat na nililipol pero hindi nila nalipol. Siyang naging pinakapopular na aklat sa buong mundo. Alam nyo ba na ang Hinduism, kaaway ng Biblia? Ang Zoroastrianism, kaaway ng Biblia. Ano po? Ang marami pang ibang mga relihiyon, kaaway ng Biblia. Pero yung mga kaaway ng Biblia, yung mga aklat nila, naiwan. Pero ang Biblia, sumusulong. Ito po ay dahilan sa isang bagay na nasa likod ng Biblia. Alam nyo mga kapatid, ito, papakita ko sa inyo ang milagro, ang kapangyarihan ng Diyos na dala-dala ng Biblia. Basahin natin ang 12:6 ng awit, kapatid natin. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Ang Biblia po na kinasusulatan ng salita ng Diyos, nag-i-exist dahil iniingatan ng Diyos. Sabi ng Salmo ni David, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa urno sa lupa. Napakadalisay ng salita ng Diyos. Parang pilak na sinubok sa urno, parang ginto. Alam niyo, yung ginto para maging puro-puro. Inaapuyan ng inaapuyan niya, gaya rin ng pilak. Naaalis yung mga dumi. Pagkaya niya, inapuyan ng inapuyan. Ganun ang salita ng Diyos sa Biblia. Parang pilak na sinubok sa urno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ang sabi sa Biblia, iyong iingatan sila, O Panginoon. Yung salita ng Diyos, kanyang iingatan nyo. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito, mula sa Israel, hanggang sa magpakailanman. Kaya ang Biblia, nakatawid sa napakaraming persecutions, mga kaaway, nakatawid ang Biblia na ingatan ng Diyos. Ang kamanghamanghang pagkaingat ay nanatili ang Biblia hanggang ngayon sa halos nakaraang 4,000 taon. Maraming kaaway, maraming mga tumututol. Nakatawid siya ng nakatawid hanggang naging popular siya sa lahat ng aklat na naririto sa lupa, sa planeta mundo. No? Naingatan siya ng Diyos. Ang patunay na naingatan siya, mga kapatid, yung isa diyan ay yung Dead Sea Scroll. Ang Dead Sea Scrolls po na tinatawag ay mga libro na nakita doon sa malapit sa dalampasigan ng Dead Sea, yung tinatawag na dagat na patayan. Meron purong 40 mga palayok at saka mga tapayan. Yung tapayan, yung earthen jars, mga parang palayok na gawa sa putik, Nakalagay po doon ang mga ibang libro ng Biblia, gaya ng libro ni Propeta Isaias, no? Na ang mga nakasulat dito sa mga kopyang ito ng Biblia, ng ibang aklat ng Biblia, ay nakasulat sa Grego, sa Hebreo, at saka sa Aramaiko. Ito po'y ginawa mga 400 taon bago ipanganak sa laman ng Panginoong Jesucristo. 400 years before Christ. So itong mga kopya ng Biblia ito, mga aklat ng Biblia, ngayong panahon natin, nasa mga 2,500 taon na ang edad nito. Nakasulat ito po sa mga balat ng hayop. No? Leather scrolls ang tawag nila. Itong Dead Sea Scroll. Natuklasan ito noong 1947. Pero ito ginawa at itinago 400 taon bago si Kristo.
bago pinanganak Panginoong Jesus. Tinago ng mga nag-iingat, nilagay sa mga tapayan, natuklasan noong 1947, hanggang ngayon buo. No? Kaya lang napakarupok na po, halos halos nagkakadurog-durog na, pero nakakapagtaka, buo yung aklat ni Propeta Isaias. Ayan o, makikita niyo po, ang aklat ni Propeta Isaias halos buo pa. At yung mga nawawalang letra na duktong-duktong nila para mabuo, ma-translate sa ating panahon. Hindi mo ba pag-iingat yan? Kasi kung hindi na ingatan yan, maaaring hindi na makita yan, madurog na yan, etc. Pero nakakamangha, napagkikita, na-discover. At meron pa pong ibang mga manuskrito na natagpuan sa ating panahon para patunayan talaga ang Biblia ay totoong galing sa Diyos. Sa pagitan ng siyensya, ng arkeolohiya, ng mga historiador, napagkikita ang ebidensya na ang Biblia po ay totoong hindi kathang-isip, kundi yung mga taong kinasangkapan ng Diyos noong una. Inutusan ng Diyos para isulat ang kasaysayan ng lahing Israel na unang naglingkod sa Diyos. Pati yung mga aral ng Diyos na itinuro sa Israel, na i-preserve po yan hanggang sa ating panahon. At hanggang yung mga kasulatang isinulat nung maipanganak na sa lupa ang Panginoong Jesus. Meron ding mga nakitang mga manuskrito na nagpapatunay talaga at nagbibigay sa atin ng informasyon na ang sinasabi sa Biblia ay totoo. Halimbawa, gagamit po ako ng halimbawa sa inyo. Sa Biblia, mayroong sinasabi na si Haring Ezekias, hari po ito sa Israel, para ang Jerusalem magkaroon ng patubig. Nagpagawa po siya ng isang kuweba na dadaan doon yung patubig kasi maraming kaaway ang mga Israelita nung araw. Ang tawag dito ay yung Hezekiah Tunnel. Isang tunnel po ito na ang haba ay 1,740 feet long. Sinasabi po ito sa Biblia, sa aklat ng hari, sa panahon ni Haring Ezekias, ikalawang hari, 20-20, mga kapatid, basahin natin kapatid na dali. Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang buo niyang kapangyarihan at kung paano niyang ginawa ang tipunan ng tubig at ang padaluyan at nagdala ng tubig sa bayan, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Sinasabi sa aklat ng hari na hindi ba yung mga ginawa ni Ezekias na hari? Hari po ito sa Israel. Kung paano gumawa siya ng tipunan ng tubig at yung padaluyan, kumbaga yung conduit para makaipon ng tubig sa bayan sa Jerusalem. Kasi marami silang kaaway. Pagka hindi sila makakaipon ng tubig, patay sila, no? Ang ginawa ni Ezekias, nagpahukay ng tunnel. Ang tunnel nga po ay 1,700 pie ang haba na dinadaluyan ng tubig para magdala ng tubig sa bayan. Alam nyo, natuklasan ito. Nakasulat ito sa Biblia, 100 taon na nakakaraan.